Special Series Number 3 Lian Point View. Bagsak ang balikat ni Rowan na sumakay ng kotse. Ngayong araw ay magpapaturo ako sa kanya ng driving lessons para magamit ko na rin ang kotse ni Rowan. Kung iisipin mo, ilang taon ko na ding pinagmamasdan si Rowan na mag-drive. Isa pa, ang ganda-ganda ng kotse niya, black na BMW. Maaaring pang-action movie. Yung tipong naghahabulan kami sa daan with matching guns. Grabe, I can't wait to try it. Ngayon ko lang nare-realize kung gaano kaastig ang trabaho ni Rowan dati. Tara na! Napansin ko ang inis sa boses ni Rowan. Kahapon kasi ay nasipa ko ang junjun niya. Pagkatapos niyan ay hindi na niya ako pinansin. Natulog nga lang siya sa sala kagabi. Kaya ang ginawa ko ay sinuyo ko siya sa umaga. Yung susi, ang tanong ko naman sa kanya. Pindutin mo na lang yung start engine dyan. Parang nagulat ako nang biglang lumakas ang boses niya. Gusto mo ba talaga akong turuan? Bakit parang napipilitan ka? Tanong ko naman sa kanya. Nandito na nga ako, di ba? Ano bang problema? Lalo kong napahiya at parang nakakatampo ang aura ni Rowan ngayon. Lumabas ako mula sa driver's seat. Kung ganito lang din ang mood ng kasama ko, susuluhin ko na lang ang mag-drive. O ano? Saan ka pupunta? Nakita ko naman na lumabas si Rowan. Magre-renta na lang ako ng sasakyan at driver. Napakasungit mo. Sabi ko sa kanya. Ayan na naman ba, Lian? Nagtatampo ka na naman ba? Nagulat ako nang bigla niyang hinampas pasarado ang pintuan ng kotse. I think he is mad for real. Nakakatakot pa naman kapag galit siya. Ikaw, ano bang problema mo, Rowan? Hindi ko napigilan ang sarili ko at lumapit ako sa kanya. Wala akong problema. Sabi nito. Wala? Kahapon ka pa ganyan? Wala? So, huhulaan ko ba dapat kung may problema ka? Nakapamewang kong saad. I'm doing everything you want me to do. Saad nito at nakaigting ang mga panga nito ngayon. If you're against it, then don't! Sabi ko naman sa kanya. I tried to walk away but Rowan is just so fast. He pulled my hands to stop me. Pero hindi ko siya nilingon at pilit kong hinila ang kamay ko sa pagkakahawak niya. Lian, ano ba? Ano? Napasigaw ako. Hindi ko namalayan ay mga luhang tumulo mula sa mga mata ko. It's not like I am asking so much. I just wanna do these things with you. Mahirap ba? Sabi ko. Sunod-sunod ang pagbuntong hininga ni Rowan. Dalawa ang anak natin. Dalawa ang batang inaalagaan ko. Isabay mo pa ang trabaho ko. Hindi ako nagre-reklamo dahil mahal ko kayo. But sometimes, I don't wanna feel that I am free and I can rest. Dagdag ko pa. Nagpakasal ako sa murang edad. I was only 24. Pinagbuntis ko din si Riley at nasundan agad ni Rhea. Ilang taon nakalipas nang ikasal kami ni Rowan. Are you saying that you are not free? Binibigay ko naman ang lahat ng gusto mo. Nagtatrabaho ako para sa inyo. I told you to stay at home and wait for me with the kids. Pero sinabi mo sa akin na gusto mong magtrabaho. Pinayagan kita. Kahit nahihirapan na tayong maghanap ng mag-aalaga sa mga anak natin. Sabi ni Rowan. I scoff. Grabe. Akala ko sudden change of mode ka lang. Pero totoo ngang frustrated ka sa akin. Napailing-iling ako sa kanya. But as I was assessing Rowan, parang ang dami niyang gustong sabihin. I don't know what's holding him back. I'm sorry. Hindi ko sinasadyang masabi lahat sa'yo iyon. He tried to hold my hands pero umatras kagad ako. Sana, sinabi mo lahat yan noon pa. Hindi ako manghuhula para malaman ang mga bagay na ayaw mo. I heave a sigh. Hindi ko alam ang pinanggalingan ng hinanakit sa dibdib ko. Or maybe, I was just unconscious of everything. Wala akong problema sa mga gusto mong gawin, Lian. Maniwala ka naman sa akin. Hinawakan niya ang mga pisngi ko, but I didn't wanna look him in the eyes. Mahal na mahal kita, at tinalikuran ko ang lahat para magkaroon ng buhay kasama ka. Saad nito. But, why do I feel like you regret being married me? Tanong niya. Hinawakan ko ang kamay ni Rowan sa mga pisngi ko. Alam kong nagbago ang buhay mo. Bigla kang sumubok ng ibang trabaho. But your heart is still being an agent. Saad ko. Like what Pinutol ko kaagad ang sasabihin pa niya. Nakita kita ng ilang gabi. You still look at her picture. And I know how she remind you those days. Na isa ka pang magiting na agent. Napahikbi ako. Inalis ko ang pagkakahawak ni Rowan sa akin.
Natuto akong manood ng kung ano-ano habang naghihintay sa'yo pa uwi. And to give you some space. Saad ko. I thought marriage can formally close what happened to Rowan's past. Akala ko ay mapupunan ko ang mga bagay na kulang sa buhay ni Rowan. Ngunit baliktarin mo man ng mundo ay may katangian si Rowan na kailanman ay hindi niya maaalis. Yun ay ang pagiging agent. Every time I see him thinking alone while looking at Mia's picture, hinahayaan ko lang siya. Hindi ko alam kung gaano pa kahirap bitawan ng tuluyan ang nakaraan dahil marami ng pinagdaanan masyado si Rowan. So I tried to understand him every time. Ba't hindi mo sinasabi sa akin lahat ng ito? Mahal kita, kaya naiintindihan ko lahat. I don't regret marrying you. Pakiusap, huwag mo namang isipin yan. Sabi naman nito. May 2 anak na tayo. Ngayon pa ba natin pagdududahan ang isa't isa? Parang natauhan ako sa sinabi ni Rowan. Sabihin mo sa akin, gusto mo bang bumalik sa serbisyo? Hindi ako magagalit. Tanong ko sa kanya. Rowan just responded me with his smile. Bigla na lang niyang hinawakan ang baba ko at pinunasan ang mga luha ko. Iiyak-iyak ka tapos sinasabi mong gagayahin mo si Cardo? Pwede ba yun? Saad naman ito. Inalis ko ang kamay niya sa akin at inirapan ko siya. Puro biro naman kasi! Saad ko. Ay nako, nagagalit ka na naman. Inawat naman ako nito. I love being an agent because that is me. That is what I am good at. Saad nito. But I am a father now. I love being a dad. It's the most wonderful thing I've ever experienced in my life. He held both of my hands as he wrapped it in his waist. And I love being your man. Sabi ko, hindi ko inaasahan ang pagdampi ng mga labi niya sa noo ko. I'm still a mafia and an agent. Dahil handa pa rin akong lumaban para sa pag-ibig mo. Saad naman ito. Andyan na si Rowan, mga kalaban, magtago na kayo. Hindi ko napigilan ang pagtawa ko na bigla niyang kinanta ang opening ng Ang Probinsyano. I hate to see it, pero nagiging theme song na yata natin ang kantang yan. Humalakak pa ito. Tara na, tuturuan pa kita mag-drive. Saad nito. Samantala, wala ka ba talagang balak mag-change lane? Tanong nito. Halos 2 oras na akong nagde-drive ng diretso lang. Hindi ko pa kasi magawang iliko yung manibela. Parang nakakatakot. Isa pa, ang tumal kong mag-drive. Baka maunahan agad ako. Maya na, kapag wala ng sasakyan. Kailan pa mawawala ng sasakyan, Lian? Nasa highway tayo. At saka, bigatan mo naman ang pagtagyak mo. Mas mabilis pa yata ang kalesa sa iyo eh. Panay reklamo ni Rowan. Okay naman itong bilis natin ah. At saka, baka banggain ako kapag mag-change lane ako. Inirapan ko lang naman siya. Mag-signal ka muna para malaman niya. Gamitin mo nga kasi ang side mirror mo. Sabi nito. Hindi ko na kaya tignan ang side mirror ko. Ikaw na tumingin. Ang sabi ko naman habang nakatingin sa salamin sa harapan. Ano? Paano kung mag-dive ka mag-isa? Sino ang titingin? Tanong nito. Basta ikaw muna. Saad ko. Kanina pa yata napipikon si Rowan sa akin. Aminado naman akong hinahabaan na niya ang pasensya niya sa akin. Siguro mahal na mahal lang talaga ako niya kaya natitiis niya ako. Minsan, natatawa na lang din ako kapag nag-aaway kami. Dali na! Mag-signal ka na! Saad nito. I managed to change my lanes pero bumusina pa rin ang ibang sasakyan sa tagal kong lumiko. Huwag kang aanga-anga. Maraming drivers ang masungit. Lalo pa at babae ka. Iisipin nilang kaya ka nila. Saad naman ito. Kaya nga, dapat turuan mo pa akong makipaglaban, di ba? Saad ko naman. Pahiraman mo din ako ng mga baril mo. Dami nun, nakita ko kahapon. Saad ko. Ano ka ba? Hindi ka basta-basta makakahawak ng baril. Diyan, sa kakanood mo kay Cardo, dami mong nalalaman. Saad naman ito. It seems like I just heard the voice of a jealous boyfriend. Assuming, pero lagi talaga niyang pinag-iinitan si Cardo Dalisay. Tumigil kami ni Rowan sa dulo ng San Silvestre. Nalagpasan namin ang Gilberts. Sa sobrang tagal ko, na-enjoy ang mag-drive. Ang ganda pa rin dito. Wala masyadong buildings. Preserved pa rin ang malawak na pananim. Namangha ako sa buong lugar. Narito na nga kami sa bandang paakyat ng bundok. Inabot na din kami ng gabi. Mas malapit dito ang mga bituin. Para bang mas malaki? Bukas na tayo umuwi. Gabi na. Nakita ko ang daanan kanina. Wala masyadong street light. Lumapit naman ako kay Rowan at humawak sa braso niya.
Nakaramdam ako ng lamig dahil biglang lumakas ang hangin. Bare months na nga talaga. Ang tanda na ng mukha mo. Wala ka bang ginagamit dyan? Bigla akong napahawak sa mga mukha ko. Wala. Sabon pampaligo lang. Ano ba naman yan? Businessman ang asawa mo. Wala ka man lang ginagamit? Saan nito? Napangiti lang ako sa sinabi ni Rowan. Hinigpitan ko ang pagkakahawak ko sa braso niya at sumandal pa dito. Bibigay ko lahat ng cards ko. Bumili ka ng gusto mong bilhin bukas. Saan ni Rowan? Ang sweldo ko sa clinic ay iniipon ko sa bangko. Nagpapadala din ako sa 2 kapatid ko. Hindi ko nga alam na nagpapadala rin pala si Rowan sa kanila, kaya parang nahiya ako sa kanya. Ang ibang gastusin sa bahay ay sinasagot ko na lang. Itabi mo na. Hindi tayo pwedeng gumastos ng gumastos. Maliliit pa sila, Riley. Mas malaki ang pangangailangan natin kapag lalaki pa sila. Sad ko naman sa kanya. Bakit? Pangit ko na ba? Wala akong narinig na sagot kay Rowan. Ba't di ka sumasagot? Nag-angat na ako ng titig sa kanya. He is looking at the sky. Mukhang antig na antig siya sa mga bituin. My feelings were still the same from the day that I met you. Tumitibok pa rin ng mabilis ang puso ko kahit nakikita kita araw-araw. Sad naman ni Rowan habang nakatitig pa rin sa kalangitan. Lumalambot pa rin ang puso ko pagdating sa iyo. Pakiramdam ko kahit tumanda pa ako, hindi na magbabago ito. Kumalas ako sa pagkakahawak sa braso ni Rowan. Nilagay ko ang mga kamay ko sa bulsa ng coat ko at nagtungo ako sa harapan niya. Ito yung rason. Bakit hindi ko kailangang magpaganda? Napangiti ako. Ibinaling naman ni Rowan sa akin ang titig niya. Basta't maganda ako sa paningin mo, ikaw lang naman ang may-ari sa akin. Bakit ko pa aabalahin ang sarili kong magpa-impress sa iba? Tama, hindi yung ang dami nagka-crush sa'yo. Pagsasang-ayon naman ito. Nang makita ko ang bench malapit sa kinaroroonan namin, ay tumakbo ako papunta doon. Pinagpag ko ito konti at doon ako umupo. Nang sumunod sa akin si Rowan ay hinila ko siya. Higa ka dito. Turo ko sa mga hita ko. Ikaw naman ang aalagaan ko ngayon. Sabi ko, nanatiling nakatitig sa akin si Rowan. Sana, wag na bumalik sila, Riley. Hinampas ko naman ang braso nito at parehas kaming natawa. Nang humiga si Rowan sa mga hita ko at sinimulan ko ang paghawak sa buhok niyang medyo kulot, may mga puting buhok na yata ang taong ito. Malapit-lapit na siyang mag-40s. I love you, Rowan. Yumuko ako kaunti upang halikan ang mga labi niya. When I tried to separate our lip, Rowan held my head as he pushed me to deepen our kiss. Yeah, it's still the same. Talagang sa kanya lang titibok ang puso ko ng ganito. Samantala, Rowan told me he has to do something in Gilbert's. Hindi ko na naabutan si Rowan ng umaga. Masyado yatang napahimbing ang tulog ko at pagising ko ay nasa bahay na ako. Rowan cooked our breakfast. Malinis na din ang buong bahay. He also did the laundry. Maayos na niyang naisampay ang mga damit. Nang magbukod kami, ay umayaw si Rowan sa pagkuha ng kasambahay because he told me that he wants to do the parenting ourselves. Dahil sa mga karamihan naman daw ay napagsasabay ang trabaho at pag-aalaga. Well, nandyan naman si Mami Mira kaya panatag ang loob namin ni Rowan na magtrabaho. Bukas na pala ang anniversary namin ni Rowan. Kaya habang wala siya, ay inabala ko ang sarili ko sa pagpaplano kung saan kami magsi-celebrate. Since may ipon na din ako, naisip ko siyang regaluhan o kaya i-surprise. Napatayo kaagad ako nang marinig ko ang doorbell. Baka si Rowan na yun. Nang binuksan ko ang pintuan, ay nakita ko ang isang lalaking nakasuot ng itim na jacket at itim na sombrero. Dahil nakamask din siya, hindi ko siya mamukhaan. Ngayon ko lang napagtanto na hinding-hindi nagdo-doorbell si Rowan dahil alam niya ang password namin. Akmang isasarado ko na sana ang pintuan pero agad siyang nagtangkang tumuloy. Gusto kong tawagan si Rowan pero nasa lamesa ang cellphone ko. Buong lakas kong hinampas ang pintuan at tumakbo para kunin ang cellphone ko. I dialed Rowan's number pero kaagad kong nabitawan ang cellphone ko nang maramdaman kong nasa likuran ko na siya. May narinig din akong pagkasa ng baril. Rowan, nasan ka na ba? Nanginginig kong bulong sa sarili ko. Maaabutan mo pa ba ako?